subukan ito. Pakinggan natin si Sister Annalisa Diaz, Sister Jedida Martin. So, dito na tayo sa summary, Jedida. Hindi laging madali ang mag-aral ng Biblia, pero kung patuloy kang mag-aaral, matutulungan ka nito na maging masaya magpakailanman. Magtiwala ka kay Jehovah at gagantimpalaan ka niya. So, ano ang mga natutuhan natin sa lesson ito? So, bago natin talakayin yung unang question, may personal na tanong muna ako sa iyo. Ano na po yun, ate? Sa mga Bible truth na napag-aralan mo, ano yung mga pinakagusto mo? Nagustuhan ko pa yung first na when we get to know our Creator and His personal name po si Jehovah na nag-create niyo po ang universe at yung bagay, si mundo at yung mga tao po. I'm glad na malaman iyan. Ngayon, dumako tayo sa first question. Bakit mahalaga sa iyo ang katotohanan sa Biblia tulad ng mga sinabi mo? Mahalaga po ang katotohanan nito dahil itinuturo po yung sa akin na pwede kong maging best friend si Jehovah at I'm so happy din na tinuturuan din niya ako how to be a better person. For example, anong gagawin mo kung binigay sa'yo ng parents mo yung gift na pinaka-favorite mo? Di syempre, I'm forever grateful po at ningingatan ko po yan to show my appreciation dahil mahal ko po sila. Nice. So yung mga Bible truth din ay gift din sa atin ni Jehovah, ang ating Creator, dahil mahal niya tayo. At para malaman natin yung mga iniisip niya at mga nafe-feel niya. So kung mahalaga sa atin yung gift na ito, yung mga katotohanan sa Biblia, gusto ba nating mawala ito? Of course, hindi po. Malungkot po tayo. Kaya gusto nating ingatan po ito. Ayoko pong mawala ang good relationship ko po kay Jehovah dahil mahal ko yun siya po. Tama. So dito tayo sa pangalawa. Paano mo naman matitiyak yung mas mahalagang bagay? Naalala mo ba yung example ng sand at saka ng rocks? Yes po. I like that example po kasi it helps me maalala kung ano ang priorities ko po. Dapat ko pong unang ilagay yung mga bagay sa rocks at container tapos pwede ko po lang ilagay yung mga sand. Yung sand po ay nag-represent dun sa mga secondary priorities ko po, tulad po ng mga homework at hobbies. At yung rocks po ay yung spiritual routine, like yung Bible study at yung pag-attend ng mga meetings. Dapat ko pong unahin muna ang spiritual routine, tapos pwede ko nang gawin yung ibang bagay po. Kasi kung unahin ko po yung ibang bagay, baka wala na akong panahon para din sa spiritual routine. Mahusay. Pero bakit naman dapat natin gawing priority yung mga spiritual routine natin? Bakit hindi yung homework or yung hobbies? Kasi temporary lang po yung mga benefits. Pero pag yung Bible study at pag-worship po kay Jehovah, ay mag-benefit po ako ngayon at sa future, edi magiging happy po din ako noon na mapapasaya ko po si Jehovah. Nice. So dito tayo sa last question. Bakit kailangan mo ang tulong ni Jehovah para maipagpatuloy mo ang pag-aaral ng Biblia? Kasi po, hindi ko kakaya kung asa lang po ako sa sarili ko po. May mga challenges po minsan and with His Holy Spirit po, bibigyan niyo po ako ng strength para mag-continue study. Yan. So, hindi talaga natin magagawa yung kahit pinakasimpleng bagay kung wala ang tulong ni Jehovah. At saka, tsak na natutuwa si Jehovah sa lahat ng mga pagsisikap mo. Tulad nung last na scripture na binasa natin dito sa Hebrew 11:6, ang sabi, sino mang lumalapit kay Jehovah ng buong puso ay pagpapalain niya. Yan. So, tapos na tayo sa lesson na ito. Lagay na natin yung day. At tapos dito sa dulo may suggestion. Subukan ito. Sabi, just in case mabago yung schedule mo, sikaping humanap ng ibang oras sa pag-aaral. Sure po, sisikapin ko pong maging flexible sa schedule. Sige, pray na tayo.